Isang bagay na hindi ka panipaniwala ang nangyari. Ito ba talaga ang bansa sa Asya mas abante pa sa mga kanluraning bansa? Ito ang unang salitang binitawan ni Ginoong Joseph Ore, ang 85 taong gulang na pangunahing pinuno ng tribong Maasai ng Kenya habang nakatayo sa pasilyo ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang 8 pinuno ng tribo mula sa Afrika na habambuhay na nanirahan sa mga baryo na walang kuryente at gripo ay napilitang mag-emergency landing sa Naiya matapos makaranas ng banta sa bomba habang lulan ng kanilang flight pabalik mula sa isang kumperensya ng United Nations sa New York. Alam ba ninyo, 10 minuto pa lamang na tumutuntong sa lupa ng Pilipinas ang mga pinunong ito na hindi pa nakakita ng aspalto, ngunit tuluyan na silang napipi sa pagkamangha. Mula sa pagkabigla sa paliparan hanggang sa mga kamangha-manghang sistema na nasaksihan nila sa lungsod at ang nakagugulat na pagbabagong naganap sa kanilang mga baryo nang sila ay makauwi. 40 taon na akong naglalakbay sa mundo, ngunit kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganitong perpektong sibilisasyon. Maaari bang maging katulad din ng Pilipinas ang aming baryo? Ang tanong na ito mula kay Ginoong Adeola. Akinyemi ang 78 taong gulang na pinuno ng tribong Yoruba ng Nigeria ay nagdulot ng pagyanig sa politika ng Afrika. Ano nga ba ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga taong habambuhay na naniniwala na ang sibilisasyong kanluranin lamang ang pinakamahusay ay nagsimulang magbigay-pugay sa isang bansa sa Asya? Makinig ngayon sa totoong patotoo ni Attorney Miguel Migs Ramos na nagtrabaho sa African Division ng United Nations sa loob ng 12 taon at personal na sumama sa kanila sa lahat ng sandaling iyon. Bago tayo magsimula, malaking tulong kung i-click ninyo ang like at subscribe upang makapagpakilala pa ako ng mas maraming kwento ng Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Attorney Migs Ramos. Sa nakalipas na 15 taon nagtrabaho ako sa African Division ng UN Headquarters na responsable sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga tradisyonal na pinuno ng Afrika at ng internasyonal na komunidad. Nakabase ako sa New York, ngunit mahigit 200 araw sa isang taon ang ginugugol ko sa kontinente ng Afrika at nakabisita na ako sa 5 bansa at mahigit 200 komunidad ng tribo. Ngunit ang karanasan noong Nobyembre ng nakaraang taon ay lubusang nagpabago sa aking buhay. Noong araw na iyon, tinutulungan ko ang 8 tradisyonal na pinuno ng Afrika na dumalo sa kumperensya tungkol sa proteksyon ng karapatan ng mga katutubo sa UN Headquarters sa New York. Sila ay sina Ginoong Joseph Ore, ang 85 taong gulang na punong pinuno ng Maasai, at Ginoong James Wanjiku, 72, ang puno ng tribong Kikuyu mula sa Kenya. Sina Ginoong Adeola Akinyemi, 78 ang pinuno ng Yoruba, at Ginoong Ayokafor, 68 ang puno ng tribong Igbo mula sa Nigeria, at sina Ginoong Zula, 75, miyembro ng Royal House ng Zulu, at Ginoong Thabo Mdlalose, 70, puno ng tribong Xhosa mula sa South Africa. Karamihan sa kanila ay habambuhay na nanirahan sa mga tradisyonal na baryo na walang kuryente at gripo. Ang baryo ni Pinunong Joseph ay mayroong 3,000 residente, ngunit 4 na oras na lakaran ang layo nito sa pinakamalapit na kalsadang may aspalto at wala ring signal ng cellphone. Ito ang unang pagkakataon nilang magbiyahe sa ibang bansa. Hindi ko malilimutan ang pagkamangha sa kanilang mukha nang makita ang mga skyscraper ng New York. Lahat sila ay namangha sa kakayahan ng mga puting tao na makagawa ng gayong kahanga-hangang bagay. Ang kumperensya ng UN ay tumagal ng 3 araw. Nagbigay ng talumpati ang mga pinuno ng tribo tungkol sa isyu ng karapatan sa lupain ng tribo at pagprotekta sa tradisyonal na kultura. Lalo na ang talumpati ni Pinunong Joseph. Hindi kami iniwan ng sibilisasyon, kundi nagtatatag kami ng ibang uri ng sibilisasyon na umani ng masigabong palakpakan. Matapos ang kumperensya, dumating na ang araw ng pagbalik sa Afrika. Alas,
5 ng hapon Nobyembre, 15 umalis kami sa JFK, sakay ng Emirates A380. Ang orihinal na ruta ay dadaan sa Dubai at didiretso sa Nairobi, Kenya, at mula roon ay babalik na sila sa kani-kanilang bayan. Maayos ang paglipad. Labis na naantig ang mga pinuno nang una nilang makita ang dagat ng mga ulap. Napatungal si Pinunong Joseph. Ang bansa ng Diyos pala ay napakalapit sa amin. Naganap ang problema bandang alas 8 ng gabi. Habang lumilipad ang eroplano sa Pasipiko, biglang umalingaw-ngaw ang anunsyo ng kapitan dahil sa banta ng pampasabog sa loob ng eroplano, mapipilitan kaming mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. May mga sumigaw na pasahero, ngunit nakakagulat na nanatiling kalmado ang mga pinuno. Sinabi ni Ginoong Zula, bilang mga mandirigma, nalampasan ko na ang maraming krisis. Isa lamang itong pagsubok. Ayon sa paliwanag ng kapitan, ang pinakamalapit na paliparan na makapagpapababa ng ligtas sa isang malaking eroplano ay ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa Pilipinas. Walang alam ang mga pinuno tungkol sa Pilipinas. Nang marinig nila na ito ay isang bansa sa Asya, nag-alala sila na baka ito ay isang magulo at hindi organisadong bansa. Ilan pa nga ang nagsabing may pag-aalinlangan. Makakakuha ba kami ng disenteng serbisyo sa bansang hindi binuo ng mga puti? Kinabahan din ako. Ang biglaang pagbabago ng destinasyon at ang iba't ibang problema tulad ng language barrier at accommodation ay nagpapabigat sa aking damdamin, lalo na't kailangan kong alagaan ang mga matatandang ito na mga tradisyonal na pinuno na may ganap na magkakaibang kultural na pinagmulan. Pakiramdam ko ay lalo akong mapapahiya kung magkakaroon ng anumang abala. Gayunpaman habang papalapit ang eroplano sa NAIA, nagsimulang magbago ang sitwasyon sa direksyong ganap na taliwas sa aking inaasahan. Naramdaman ko na ang pagkakaiba mula sa komunikasyon sa control tower. Bukod sa tumpak na gabay, ipinaalam din nila na inihanda na ang isang espesyal na plano sa pagtugon para sa mga pasahero ng emergency flight at inihanda na rin ang Pusong Pinoy-Filipino Heart Protocol. Nakaantabay na rin ang mga ground staff na nakakaintindi ng Ingles. Kahanga-hanga rin ang proseso ng paglapag. Ang kondisyon ng runway ay perpekto. Tumpak ang ground guidance. Walang bakanting daan patungo sa boarding gate. Lahat ay inihanda ng maayos na parang isang regular na naka-schedule na flight. Sumilip din sa bintana ang mga pinuno at namangha sa laki at organisasyon ng paliparan. Mula nang bumukas ang pinto ng eroplano at pumasok sila sa terminal, nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga pinuno. Kahit hating gabi na, ang paliparan ay maliwanag na parang araw at lahat ng pasilidad ay gumagana ng perpekto. Agad na nililinis ng mga cleaner ang daanan ng mga pasahero at may mga kawani na nagbibigay ng gabay sa information desk. Ang unang salita na binitawan ni Pinunong Joseph ay ang ipinakilala ko sa simula. Ito ba talaga ang bansa sa Asya mas abante pa sa mga kanluraning bansa? Ang mga salitang ito ay nagmula sa isang 85 taong gulang na lalaki na habang buhay na tinuruan ng mga misyonero at opisyal ng gobyerno, na ang sibilisasyong puti lamang ang pinakamahusay. Ito ay lubhang nakakabigla. Sa daan patungo sa imigrasyon, kahanga-hanga ang pagtugon ng mga kawani ng paliparan. Bagamat kami ay isang grupo ng mga African na bigla na lamang dumating, hindi sila nagpakita ng anumang pagkalito. Bagkus inasikaso nila kami na parang inihanda na nila ang lahat. Ang pinaka-nakakagulat ay ang serbisyo sa pagsasalin. Talagang nagtalaga sila ng kawani na nakakaintindi ng Ingles at nagtanong ng detalyado tungkol sa sitwasyon ng mga pinuno at nagbigay ng pinakaangkop na suporta. Namangha si Pinunong Adeola. Kahit sa UN sa New York, mahirap makakuha ng ganitong antas ng suporta sa wikang banyaga. Lalo na't nakakaantig ang kanilang pag-iingat na isinasaalang-alang ang katandaan at mabagal at matiyaga silang nagpapaliwanag.
Naunawaan ng mga kawani kung saan nanggaling ang mga pinuno at kung anong sitwasyon ang dinala sa kanila sa Pilipinas at nagbigay sila ng angkop na pagkalinga. Napansin ng isang kawani na hirap maglakad ang 85 taong gulang na babaeng pinuno at agad siyang naghanda ng wheelchair. Ang voluntaryong pagkalinga ng walang pilit ay labis na nakaantig sa iba pang mga pinuno. Napakabilis din ng proseso. Walang inaasahang komplikadong pamamaraan at matagal na paghihintay. Lahat ay maayos na pinangasiwaan. Ang pagpuno sa iba't ibang dokumento ay tinulungan din ng mga kawani ng may kabaitan. Walang naramdamang abala dahil sa language barrier. Voluntaryo pa nga silang nag-alok na tumulong sa pakikipag-ugnayan sa aming orihinal na destinasyon, ang Kenya at Nigeria. Ang pagsasaayos ng pansamantalang tirahan ay perpekto rin. Nagrekomenda sila ng ilang hotel sa Makati at Bonifacio Global City, BGC, at ipinaliwanag ng detalyado ang mga katangian at paraan ng transportasyon ng bawat isa. Nagtanong din sila tungkol sa mga paghihigpit sa pagkain at pagsasaalang-alang sa kultura ng mga tradisyonal na tao ng Afrika. Nagbigay pa nga sila ng impormasyon tungkol sa mga restaurant na maaaring makapaghatid ng lutuing African. Habang umaalis kami sa paliparan, sinabi sa akin ni Pinunong Joseph ang mga salitang nananatili sa aking puso. Nabuhay ako ng 85 taon at nakakita na ako ng maraming bansa ng mga puti, ngunit kailanman ay hindi pa ako nakakita ng ganitong perpektong organisasyon at pagkalinga sa tao. Ang mga tao sa bansang ito ay mukhang katulad namin. Bakit napakaabante nila? Habang lulan ng airport bus patungo sa hotel, nakatingin ng mataman ang mga pinuno sa tanawin sa labas ng bintana. Kahit hating gabi na maliwanag ang mga kalsada at magkakasunod ang maayos na residential areas, sabi ni Pinunong Adeola. Walang kuryente ang aming baryo, ngunit ang bansang ito ay maliwanag na parang araw kahit gabi. Ngunit hindi ito masasayang liwanag, lahat ay may layunin. Puno rin ng sorpresa ang loob ng bus, kahit hating gabi na malinis pa rin ang sasakyan at lahat ng pasahero ay tahimik at magalang na nakaupo, walang kalat o kahit anong gulo. Namangha si Ginoong Zula. Ang mga tao sa bansang ito ay nagpapanatili ng disiplina ng mandirigma kahit gabi. Nang dumating kami sa Ayala Center, isa pang nakakagulat na tanawin ang bumungad, kahit lampas alas, ng hating gabi na marami pa ring tao sa sentro ng komersyo, ngunit kahit masikip lahat ay gumagalaw ng maayos. Sa escalator tatayo sila sa kanan, hindi nila sisirain ang pila sa mga pinto, sinusunod nila ang pagkakasunod-sunod. Ang pinakanakakagulat sa mga pinuno ay ang tanawin ng mga babaeng naglalakad ng mag-isa kahit hating gabi na at mukhang hindi sila natatakot. Namangha si Pinunong Ayokafor. Sa aming baryo, hindi maiisip na ang isang babae ay lalabas ng mag-isa pagkatapos ng paglubog ng araw. Gaano ba kasiguro ang bansang ito? Nang dumating kami sa hotel, muli kaming namangha sa pagtugon ng front desk staff. Kahit hating gabi na ang aming pagdating, magalang pa rin nila kaming sinalubong at sinikap nilang maunawaan ang kultural na pinagmulan ng mga pinuno. Nagtanong sila tungkol sa tradisyonal na pagbati sa Afrika at ngumiti ng may paggalang at tumango. Ang kilos na ito ay lubos na nakaantig sa puso ng mga pinuno. Ang antas ng silid tulugan ay lampas din sa inaasahan. Malinis at komportable ang espasyo bilang pangunahing aspeto. Naghanda rin sila ng mga manual sa paggamit ng iba't ibang kagamitan na may mga larawan at nakasulat sa Ingles. Para kay Pinunong Joseph, na bagong salta ang pagpindot ng ilaw at paggamit ng aircon ay mga bagong karanasan, ngunit dahil sa madaling maunawaan na mga gabay, wala siyang naging problema. Noong gabing iyon, hindi makatulog ang mga pinuno dahil sa kagalakan. Nakatingin sila sa tanawin ng gabi ng Maynila sa labas ng bintana at nag-usap tungkol sa pagkakaiba ng mundong nakita nila hanggang ngayon at ng lugar na ito. Nagtanong si Pinunong Thabo, nagbigay ba ng espesyal na karunungan ang Diyos sa mga tao sa bansang ito? O mayroon bang lihim na hindi namin alam?
Ang agahan sa hotel kinabukasan ay nagdulot ng susunod na sorpresa. Bagamat buffet style ang agahan, hindi lamang ito naghanda ng iba't ibang pagkain. Ang paglalarawan ng bawat ulam ay may Ingles at detalyadong nakasulat ang impormasyon sa alerhiya. Nalaman ng mga kawani na ang mga pinuno ay mula sa Afrika, kaya nagrekomenda sila ng mga mas banayad na lasa at mga ulam na maaaring angkop sa kanilang kultura. Ang pinakakahanga-hanga sa oras ng pagkain ay ang tanawin ng pamilyang Pilipino na nakaupo sa tabi ng mesa. Tahimik na kumakain ang mga bata at pagkatapos kumain sila mismo ang nagdala ng kanilang kagamitan sa recycling area. Namangha si Pinunong James. Ang bansang ito ay nagtuturo ng disiplina at responsibilidad mula pa sa pagkabata. Kaya naman lumalaki silang maging mahuhusay na matatanda. Pagkatapos ng agahan, nagtungo kami sa LRT station. Nagdesisyon kaming sumakay sa tren. Ito ay naging isa sa pinakanakakagulat na karanasan sa buhay ng mga pinuno. Mula pa lamang sa pasukan ng istasyon, sorpresa na ito. Ang kalinisan ng escalator patungo sa ilalim ng lupa, ang malinaw at madaling maunawaan na mga karatula, lahat ay inihanda ng perpekto. Pagdating sa platform, rush hour iyon at siksikan ng mga tao, ngunit nananatili ang perpektong kaayusan. Lahat ay nakapila ng 2 linya, kasunod ng mga linya na nakaguhit sa sahig at naghihintay sa pagdating ng tren. Nang bumukas ang pinto ng tren, sabay-sabay na humiwalay ang mga pasahero sa 2 gilid na nagbibigay daan sa mga pababa. Matapos bumaba ang lahat, maayos na sumakay ang mga tao. Hindi makapaniwala si Ginoong Zula. Ito ay katulad ng disiplina ng militar, ngunit walang nagbibigay ng utos. Bakit ginagawa ito ng lahat? Nang ipaliwanag ko na ito ay kultura ng Pilipino, isang pag-uugali na likas na natutunan mula pa sa pagkabata, malalim na tumango ang mga pinuno. Ang loob ng sasakyan ay mas nakakagulat na espasyo. Bagamat siksikan, ang tren walang sinuman ang malakas na nakikipag-usap sa cellphone at walang malakas na nakikinig sa musika. Maraming tao ang tumitingin sa smartphone o nagbabasa ng libro at tahimik na ginugugol ang kanilang oras. Namangha si Pinunong Ayokafor. Pinahahalagahan ng mga tao sa bansang ito ang kanilang personal na oras sa loob ng isang kolektibo, ngunit hindi rin nila nakakalimutang magkalinga sa iba. Sa susunod na istasyon, sumakay ang isang matandang may tungkod. Agad na tumayo ang isang kabataang pasahero at nagbigay ng upuan. Pagkakita sa tagpong ito, maluha-luha si Pinunong Joseph at sinabing, ang paggalang ng mga kabataan sa matatanda ito ang pinakamahalagang aral sa aming tribo. Sa bansang ito, nananatili pa rin ang espiritong ito kahit sa syudad. Pagdating sa Manila Station, muli kaming namangha sa pagiging komplikado ng istasyon ng tren. Ito ay isang malaking istasyon kung saan nagtatagpo ang maraming linya, ngunit ang mga karatula ay napakalinaw at madaling maunawaan. Sumunod lamang sa mga guide signs na may kulay at hindi ka maliligaw. Ang bawat labasan ay may detalyadong mapa ng mga kalapit na gusali at pasilidad. Kahit ang mga unang beses pa lamang ay madaling mahanap ang kanilang destinasyon. Namangha si Pinunong Adeola na may kaalaman sa arkitektura, sa kahusayan sa teknolohiya ng sistemang ito ng tren. Aniya, isang himala sa teknolohiya ang pagdisenyo ng ganitong komplikadong istruktura sa ilalim ng lupa na madaling gamitin. Pag-ahon namin sa lupa, namangha kami sa karangalan ng Manila City Hall, Old Manila area. Ang tanawin ng mga makasaysayang gusali na magkakasuwato na nabubuhay kasama ng mga modernong skyscraper ay nagpakita ng perpektong pagsasama ng tradisyon at modernidad. Sinabi ni Pinunong Thabo, pinahahalagahan ng mga tao sa bansang ito ang mga lumang bagay, ngunit tinatanggap din nila ang mga bago. Ito ay isang bagay na dapat matutunan ng aming tribo. Nagdesisyon kaming bisitahin ang Intramuros. Ang pagkakaroon ng gayong malawak na luntiang espasyo at marangal na gusali sa sentro ng lungsod ay lubos na nakagulat sa mga pinuno
at ito ay bukas ng libre sa mga mamamayan bilang isang parke. Naantig si Pinunong James. Ang pagbubukas ng lupain na nagpapagunita sa mga pinuno ng bansa sa mga tao, ang mga pinuno ng bansang ito ay tunay na nagmamahal sa kanilang mga mamamayan. Habang naglalakad sa plaza, nakita namin ang maraming matatanda na nagtatay chi o sumasayaw ng folk dance. Nagulat sila sa kulturang ito ng voluntaryong pag-eehersisyo para sa kalusugan. Sinabi ni Ginoong Zula, ang pagsisikap na panatilihin ang kalusugan kahit matanda na ito ba ang lihim ng mahabang buhay. Ang karanasan sa isang umaga ay lubusang nagpabago sa pag-unawa ng mga pinuno tungkol sa Pilipinas. Sinabi ni Pinunong Joseph, ano ba ang nakita natin hanggang ngayon? Ang bansang ito, ang tunay na sibilisadong bansa. Para sa tanghalian nagdesisyon kaming kumain sa isang Filipino heritage restaurant sa Binondo, Chinatown upang maranasan nila ang tradisyonal na salo-salo maraming pagkaing nakahanda. Pagpasok pa lang sa restaurant, masiglang sinalubong ng mga service crew ang lahat. Ang paggamit ng private room ay may pagkakapareho sa tradisyonal na bahay sa Afrika kaya mabilis na umangkop ang mga pinuno. Nang ihatid ang mga pagkain na pasinghap ang lahat sa dami nito. Ang bawat ulam na nakalagay sa malalaking plato ay parang isang obra maestra. Ang kulay, ang ukit ng mga sangkap, ang ganda ng pagkakasalansan, lahat ay pinlano ng maingat. Personal na pumunta ang restaurant manager upang magpaliwanag at detalyado niyang sinabi sa amin ang auspicious meaning ng bawat ulam at ang mga lokal na sangkap na ginamit. Ang pinakakahanga-hanga ay ang paliwanag tungkol sa konsepto ng hindi sayang, no waste. Ang pilosopiya ng kulturang Pilipino na hindi nagsasayang ng pagkain, ginagamit ang lahat ng bahagi at nagpapasalamat sa biyaya ng kalikasan ay lubos na umantig sa mga pinuno. Sabi ni Pinunong Ayocafor, ang aming tribo ay mayroon ding ganap na parehong aral. Ang mga tao sa bansang ito ay may parehong puso namin. Pagkatapos ng pagkain, naglakad kami sa mga kalsada ng Bonifacio Global City BGC. Bagamat ito ay isang abalang kalye na punong-puno ng mga high-end department store, ang pinaka-nakakagulat sa mga pinuno ay ang kalinisan ng kalsada. Sa ganitong lugar ng komersyo na punong-puno ng tao, walang anumang basura sa kalsada at halos walang makikitang mga cleaner. Nang tanungin ni Pinunong Adeola ang isang kawani ng tindahan, ang sagot ay dahil hindi nagtatapon ng basura ang mga tao at matagumpay ang patakaran sa paghihiwa-hiwalay ng basura, no segregation, no collection, kaya hindi na masyadong kailangan ang paglilinis. Ang paliwanag na ito ay nagdulot ng pagkabigla sa mga pinuno. Hindi pala ito dahil sa ipinagbabawal ng batas, kundi dahil ito ay naging kultura na. Pagpasok sa department store, muli kaming namangha sa antas ng serbisyo. Walang anumang diskriminasyon ang ipinakita ng mga kawani sa mga pinuno na galing sa ibang bansa. Bagkus lubos silang magalang na tinanggap. Ang paliwanag sa mga produkto ay madaling maunawaan at hindi sila nagpilit na magbenta. Nagrekomenda lamang sila ng mga bagay na talagang nagustuhan ng mga pinuno. Ang pinakanakakaantig ay nang makakita si Pinunong Joseph ng isang katutubong produkto na katulad ng mga alahas ng Maasai. Nagtanong ang kawani tungkol sa kultural na kahulugan ng produkto at matiyaga siyang nakinig sa paliwanag tungkol sa kultura ng Maasai. Pagkatapos ay sinabi niya, ang kultura ninyo ay napakaganda. Dapat ninyo itong ipamana ng maayos. Dito naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Biglang sumakit ang dibdib ni Pinunong Thabo at naupo siya sa sahig. Dahil sa kanyang 70 taong gulang na edad at pagod sa mahabang biyahe, tila nahirapan ang kanyang puso. Agad kaming tumawag sa 911 o 117. Ang nakakagulat ay wala pang 5 minuto mula nang tawagan namin, dumating na ang ambulansya. Ang gayong mabilis na pagtugon sa siksikang sentro ng lungsod tulad ng BGC ay nagdulot ng pagkamangha sa lahat ng pinuno.
Sa kabisera ng Africa, karaniwan na ang maghintay ng mahigit 1 oras para sa ambulansya. Ang bilis na ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Kahanga-hanga rin ang profesionalismo ng mga paramedics. Pagdating pa lang sa eksena, mabilis nilang naunawaan ang sitwasyon ng pasyente at nagsimulang magsagawa ng angkop na first aid. Dahil matanda na ang pasyente, maingat at mabilis ang kanilang pagtugon. Nilagyan nila siya ng oxygen mask at nagsagawa ng EKG. Ang isa sa mga paramedics ay nagpaliwanag sa amin ng sitwasyon sa Ingles upang kami na mga kasama ay maging panatag. Ang loob ng ambulansya ay punong-puno ng pinakabagong kagamitang medikal. Napakakumpleto ng sistema na patuloy na sinusubaybayan ang kalagayan ng pasyente habang umaalis at nakikipag-ugnayan sa ospital. Napasinghap si Ginoong Zula. Ito ay isang gumagalaw na ospital. Pagdating sa St. Luke's Medical Center, Global City, muli kaming namangha sa sistema ng emergency room. Kahit foreigner ang pasyente, hindi sila nataranta. Maayos nila kaming tinanggap. Ang reception ay may mga kawani na mahusay, mag-Ingles at mabilis na pinangasiwaan ang mga papeles para sa internasyonal na siguro. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagtugon ng doktor. Personal siyang dinaluhan ng isang cardiologist at ipinaliwanag ang sitwasyon sa matatas na Ingles. Napakabilis din ng pagsusuri. Natapos ang EKG blood test at cardiac ultrasound sa loob lamang ng 1 oras. Sa Africa, ang isang cardiac ultrasound lamang ay maaaring maghintay ng ilang linggo. Nakakagulat na agad itong magagawa sa emergency room. Sa kabutihang palad, hindi naman malubha ang resulta. Na-diagnose ito bilang pansamantalang arrhythmia na dulot ng pagod sa biyahe at tensiyon. Madali itong makokontrol sa pamamagitan ng gamot at sapat na pahinga. Isinasaalang-alang ng doktor ang kanyang edad at inirekomenda na obserbahan muna siya sa loob ng 1 araw. Ang gabay ng pharmacist tungkol sa gamot ay nakakaantig din. Detalyado niyang ipinaliwanag ang epekto, side effect at paraan ng pag-inom ng prescribed medicine. Naghanda pa nga siya ng drug instructions sa Ingles. Bukod pa rito, isinasaalang-alang niya na ipagpatuloy ang pag-inom nito pagbalik sa kanila at nagbigay siya ng karagdagang reserve medicine. Ang pag-iingat na ito ay labis na ipinagpasalamat ng mga pinuno. Ang bill, ang huling sorpresa. Ang emergency fee, iba't ibang test fees at prescription fees, lahat ay pinagsama-sama ay humigit kumulang 10 lamang ng halaga sa mga pribadong ospital sa Africa. At ito ay wala pang PhilHealth Universal Healthcare. Hindi sila nag-charge ng dagdag dahil foreigner kami. Sa halip nagbigay sila ng pagkalinga dahil matanda ang pasyente. Nang umalis kami sa ospital, ang mga salita ni Pinunong Joseph ay labis na nakaantig. Sa bansang ito, hindi ka dapat matakot magkasakit. May karapatan ang lahat, mayaman man o mahirap, na makakuha ng parehong kalidad ng pangangalagang medikal. Ito ang tunay na sibilisasyon. Noong gabing iyon, bumalik sa hotel ang mga pinuno at malalim na nag-usap tungkol sa kanilang mga karanasan sa buong araw. Sinabi ni Pinunong Ayokafor, kung mayroon ding kagamitan sa medisina ang aming baryo, maraming buhay ang maililigtas. Dapat nating pag-aralan ang sistema ng bansang ito. Kinaumagahan, binisita namin ang San Agustin Church sa Intramuros upang maranasan nila ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Sa pagdaan sa gate at pagpasok sa simbahan na may masiglang veneration, naakit ang mga pinuno sa kapaligiran ng simbahang ito na nagpapatuloy mula pa sa panahon ng Kastila. Namangha sila sa balanse ng pagpapanatili ng sinaunang tradisyon at pagiging moderno. Ang karanasan ng pagdalo sa misa sa San Agustin Church ay kahanga-hanga din. Nang ipaliwanag ko ang ritual ng pagdarasal, natuklasan ng mga pinuno na may pagkakapareho ito sa ritual ng panalangin ng kanilang tribo. Sinabi ni Pinunong James, marahil ang paraan ng pagpapahayag ng paggalang ng lahat ng tao sa Diyos sa buong mundo ay magkatulad. Sa main hall, nakita namin ang maraming nagdarasal na taimtim na nananalangin. Lubos na naantig si Pinunong Thabo. Aniya.
Ang mga tao sa bansang ito ay nagpapahalaga pa rin sa espiritual na oras sa gitna ng abalang modernong buhay. Ito ay katulad ng mga aral ng aming mga ninuno. Nagkaroon din kami ng pagkakataong bisitahin ang isang workshop ng tradisyonal na sining. Pinanood namin ang isang master weaver na gumagawa ng inabel o pinatradisyonal na tela sa harap namin. Napigilan ng mga pinuno ang kanilang hininga. Nagpahayag sila ng malalim na paggalang sa pagtutok at katumpakan ng master na nagpraktis ng kanyang kasanayan sa loob ng ilang dekada. Namangha si Ginoong Zula. Ang aming tribo ay mayroon ding tradisyonal na sining, ngunit nangangailangan ng malaking pagsisikap upang mapanatili ang ganitong antas ng kasanayan. Ang bansang ito ay nagtatag ng isang sistema upang ipasa ang tradisyonal na kasanayan sa susunod na henerasyon. Para sa tanghalian, kumain kami sa isang karinderya sa kalye ng Binondo. Ang tanawin ng chef na nagluluto ng pagkain sa harap namin ay nakakaakit sa mga pinuno. Ang pagpapakulo ng sabaw, ang pagluto ng karne, ang pagtimpla ng sarsa, lahat ay kinakalkula ng perpekto. Ipinaliwanag sa amin ng may-ari ang bawat ulam at sinabi sa amin ang pinakamahusay na paraan upang tikman ito. Ang pinakakahanga-hanga ay ang paliwanag tungkol sa espiritu ng pusong Pinoy Filipino heart, dangal sa trabaho. Hindi lamang ito paggawa ng masarap na pagkain, kundi ito ay naglalaman ng damdamin ng pag-asa na maging masaya ang mga customer. Malalim na tumango ang mga pinuno sa mga salitang ito. Sinabi ni Pinunong Ayokafor. Sa bansang ito ang trabaho ay ginagawa ng may kaluluwa. Kaya naman nakakagawa sila ng ganitong mahuhusay na resulta. Pagkatapos ng tanghalian, binisita namin ang National Museum Complex upang maunawaan nila ang lalim ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas. Pagkakita sa pagpapatuloy ng kultura na sumasaklaw sa libu-libong taon mula sa Neolithic period hanggang sa modernong panahon, namangha ang mga pinuno. Lalo na't naantig sila na ang mga artifact ay naipasa ng walang humpay kahit na dumaan sa digmaan at paglilipat. Namangha si Pinunong Joseph. Ang aming tribo ay mayroon ding mahabang kasaysayan, ngunit dahil walang nakasulat, maraming kaalaman ang nawala. Ang bansang ito ay nagtatag ng isang mekanismo upang itala panatilihin ang sinaunang karunungan at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Nagulat din sila sa accessibility ng museo. Ang ramp para sa wheelchair, ang audio guide system, ang multilingual exhibition descriptions, lahat ay nagpapakita ng pagkalinga upang lahat ay makapag-enjoy sa kultura. Sinabi ni Pinunong Thabo, hindi lamang dapat para sa iisang bahagi ng tao ang kultura. Ang ideya na dapat ay makapag-enjoy ang lahat ay napakaganda. Kinagabihan nagtungo kami sa SM Mall of Asia, MOA area upang ipakita sa kanila ang simbolo ng modernong kapangyarihan ng teknolohiya. Ang tanawin ng Maynila mula sa viewing deck ay nakagulat sa mga pinuno. Ang walang hanggang cityscape, ang maayos na cluster ng mga gusali at ang anino ng mga bundok na sinisinagan ng araw. Sa observation deck nakinig kami sa detalyadong paliwanag tungkol sa Manila urban planning. Nang malaman nila kung paano umunlad ang Maynila mula sa isang maritime trading port tungo sa kasalukuyan na antig ang mga pinuno, sinabi ni Pinunong Adeola, ang mga tao sa bansang ito ay may matibay na puso na hindi sumusuko. Kaya naman nakagawa sila ng ganitong himala. Ang shopping sa MOA ay isang kawili-wiling karanasan din. Ang mga tindahan na gumagamit ng pinakabagong teknolohiya, ang iba't ibang produkto at ang perpektong serbisyo. Ngunit ang pinakakahanga-hanga sa mga pinuno ay ang katotohanan ng mga nagtitinda. Hindi lamang sila nagbebenta ng produkto. Taos-puso silang nagrekomenda ng mga bagay na talagang magpapasaya sa customer. Ang saloobin na ito ay nakaantig. Sa huling gabi sa kahilingan ng mga pinuno, nagpunta kami sa isang dampa seaside restaurant malapit sa Pasay City. Gusto nilang makita kung paano gumugugol ng gabi ang mga karaniwang Pilipino. Ang restaurant ay punong-puno ng mga office workers pagkatapos ng trabaho, ngunit masigla nilang tinanggap ang grupo ng mga bisita mula sa Afrika.
Inalok pa nga ng isang grupo ng mga Pilipino na katabi namin ang mga pinuno na uminom ng San Miguel Pale Pilsen. Kahit hindi nagkakaintindihan sa wika, nagkaroon kami ng isang masayang oras sa pamamagitan ng pagngiti at body language. Naantig si Pinunong Ayocafor, kahit magkaiba ang wika, ang puso ay nagkakaintindihan. Napakainit talaga ng mga tao sa bansang ito. Dumating ang umaga ng pag-uwi, habang papunta sa Naya, sinuri ng mga pinuno ang 3 araw na ginugol nila sa Pilipinas. Sinabi ni Pinunong Joseph Tiak na ibabalik ko sa aming baryo ang mga natutunan ko sa bansang ito at ikukuwento sa lahat. Sa pagpapaalam sa paliparan sabay-sabay na nagpahayag ng pasasalamat ang mga pinuno. Ang 3 araw na ito ay nagpabago sa aming buhay. Nakita namin ang inspirasyon para sa kinabukasan ng aming baryo. Hinding-hindi namin malilimutan ang bansang ito ng Pilipinas. Ang mga salitang ito ang natanggap ko. Sa huling pagpapaalam sa boarding gate, mahigpit na hinawakan ni Pinunong Joseph ang aking kamay at ang kanyang mga salita ay hinding-hindi ko malilimutan. Ang iyong bansa ang tunay na sibilisadong bansa. Nais din naming maging katulad ng Pilipinas na naghahangad ng pagkakasundo sa teknolohiya at tradisyon, pag-unlad at kalikasan individual at komunidad. Habang pinapanood ko ang paglipad ng eroplano, napuno ako ng malalim na damdamin dahil naranasan ko ang sandali na tunay na nagkakaintindihan ang mga tao sa kabila ng pagkakaiba sa wika at kultura. Mga kagulat-gulat na pagbabago matapos ang pagbalik ng mga pinuno sa Afrika. Matapos bumalik ang mga pinuno sa Afrika, naganap ang mga kagulat-gulat na pagbabago. Una, ang talumpati ni Pinunong Joseph na pinalibutan ng mga lokal na mamamahayag sa Nairobi Airport sa Kenya ay naging malaking balita. Akala ko dapat matuto ang Afrika mula sa mga puting tao, ngunit ang totoo, dapat tayong matuto mula sa Pilipinas. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng matinding usapan sa buong East Africa. Sa Nigeria, lumabas si Pinunong Adeola sa isang radio program at detalyadong isinalaysay ang kanyang karanasan sa Pilipinas, lalo na ang pagiging kumpleto ng sistema ng medisina at ang kahusayan ng infrastruktura ng lungsod. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng pagkabigla sa maraming Nigerian. Nagpahayag din ng pag-aalala ang mga opisyal ng gobyerno at nagtatag ng isang grupo upang pag-aralan ang Philippine Urban Development Model. Sa South Africa, ang patotoo ni Ginoong Zula ay napunta sa front page ng pahayagan. Sa ilalim ng pamagat na ang bansang walang armas, ang pinakamalakas na bansa, detalyadong iniulat nito ang demokratikong lipunan at social stability ng Pilipinas. Ang artikulong ito ay nag-viral sa social media at biglang tumaas ang interes ng mga kabataan sa Pilipinas. Ang pinakamalaking pagbabago ay naganap sa mga baryo ng bawat pinuno. Detalyadong iniulat ni Pinunong Joseph ang kanyang karanasan sa Pilipinas sa pagpupulong ng mga matatanda ng Maasai at binigyang diin niya ang kahalagahan ng edukasyon at pagtatatag ng isang disiplinadong lipunan. Matapos ang ulat na ito, nagsimula ang isang proyekto sa baryo upang pahusayin ang self-discipline at lumikha ng isang malinis na kapaligiran. Sa baryo ng Igbo ni Pinunong Ayocafor, nagsimula silang mag-aral tungkol sa pag-aampon ng Philippine-style agricultural technology. Upang matutunan ang paraan ng Pilipinas na epektibong ginagamit ang lupa at nagtatanim ng mataas na kalidad na pananim, nagplano silang magpadala ng mga agricultural experts sa Pilipinas sa loob ng 6 na buwan. Pagkalipas ng 6 na buwan, dumating ang isang nakakagulat na balita. Nais ni Pinunong Joseph na dalhin ang 5 kabataan ng baryo upang bumisita muli sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi para mag-tour, kundi para tunay na mag-aral ng Philippine Agricultural Technology at sistema ng edukasyon. Ang pagbabago ng mga pinuno sa kanilang muling pagdating sa Pilipinas ay nakakagulat. Natuto sila ng pangunahing Filipino matapos ang kanilang unang pagbisita at nakakapagsalita na sila ng simpleng pagbati at pasasalamat sa Filipino. Ang mga kabataang kasama nila ay mayroong ningas ng pag-asa sa kanilang mga mata.
Nang bisitahin nila ang Agricultural Technology Center sa Laguna, namangha ang mga kabataan sa pinakabagong agricultural technology. Ang precision agriculture, ang pagpapabuti ng uri ng pananim, at ang highly efficient irrigation system, ang mga teknolohiya upang makakuha ng pinakamalaking ani sa limitadong lupa ay lubos na nakaantig sa kanila. Nang bisitahin nila ang isang elementary school sa Quezon City, naranasan ng mga kabataan ang kahusayan ng sistema ng edukasyon ng Pilipinas. Ang disiplina sa pag-aaral, ang proactivity ng mga mag-aaral at ang dedikasyon ng mga guro, lahat ay bago sa kanila. Pagbalik sa kanila, ang mga kabataang ito ang naging sentro at nagdala ng malaking pagbabago sa baryo. Gamit ang natutunang agricultural technology, tumaas ng 30% ang produksyon ng agrikultura. Ang reforma sa kamalayan tungkol sa kaayusan ay nagpabuti rin ng malaki sa literacy rate ng baryo. Ang success story na ito ay kumalat din sa ibang tribo. Biglang tumaas ang bilang ng mga trainee na ipinadala sa Pilipinas mula sa iba't ibang bansa ng Afrika. Pumirma ang gobyerno ng Kenya ng isang Agricultural Technology Cooperation Agreement sa Pilipinas, at humiling naman ang gobyerno ng Nigeria ng suporta sa urban infrastructure development mula sa Pilipinas. Pagkalipas ng isang taon, nagkaroon ako ng pagkakataong bisitahin muli ang Afrika. Nang bumisita ako sa baryo ni Pinunong Joseph, namangha ako sa pagbabago. Nagkabit sila ng solar power equipment sa sentro ng baryo at mayroon na ring malinis na tubig. Maayos na pumapasok sa paaralan ang mga bata at ang buong baryo ay puno ng sigla. Dinala ako ni Pinunong Joseph sa paaralan ng baryo. Nakasabit doon ang isang banner na may nakasulat na "Matuto mula sa Pilipinas." Natuto ng pagbati sa Filipino ang mga bata at sila mismo ang naglilinis ng silid-aralan. Ang pinaka-nakakaantig ay ang isang kanta na nilikha ng mga kabataan ng baryo. Ito ay isang kanta na nagsasaad ng kanilang karanasan sa Pilipinas. Ang liriko na tungkol sa puso na natutunan mula sa isang malayong bansa, tayong lahat ay magtatayo ng isang magandang baryo, ay nakaantig. Sinasabing ang kanta na ito ay naging opisyal na kanta na ng baryo at kumalat na sa ibang tribo. Sa baryo ni Pinunong Ayocafor, nagtagumpay sila sa pagtatanim ng gulay gamit ang mga seeds na dinala mula sa Pilipinas. Dahil sa pagtaas ng ani, bumuti ng malaki ang kalagayan ng ekonomiya ng baryo. Bumuti rin ang nutrisyon ng mga bata. Sabay-sabay na sinasabi ng mga tao ng baryo ang mga salita ng pasasalamat, "Salamat sa teknolohiya ng Pilipinas." Sa baryo ni Pinunong Adeola, ang youth group ang naging sentro at nagpatupad ng community cleaning activities na Philippine style. Regular silang naglilinis ng mga kalsada at pampublikong espasyo ng baryo na nagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Ang inisyatibong ito ay nagpabuti ng malaki sa sanitation ng baryo at bumaba ang incidence rate ng sakit. Ang mga success story na ito ay umalingaw-ngaw sa buong Afrika at ang Philippine model ay nakakuha ng pansin. Sa pagpupulong ng African Union, tinalakay din nila ang tungkol sa development cooperation sa Pilipinas. Paraming bansa ang naghahangad na palakasin ang ugnayan sa Pilipinas. Pagkalipas ng 2 taon, nakatanggap ako ng sulat mula kay Pinunong Joseph. Nakasaad sa sulat na nagtayo sila ng isang maliit na aklatan sa baryo at naglalaman ito ng mga libro tungkol sa Pilipinas at mga materyales tungkol sa agricultural technology. Kasama rin sa sulat ang isang magandang balita: ang isa sa mga kabataan ng baryo ay tinanggap sa isang universidad sa Pilipinas. Ang sulat ay nagtapos sa ganito: ang 3 araw na pagtatagpo na iyon ay nagpabago sa kapalaran ng aming baryo. Ang natutunan namin mula sa Pilipinas ay hindi lamang teknolohiya. Ito ay ang pusong nagkalinga, ang disiplina at ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pag-asa. Naniniwala na ngayon sa maliwanag na kinabukasan ang aming mga anak at nagsisikap sila sa pag-aaral. Maraming salamat talaga sa iyo. Hanggang ngayon patuloy akong bumibisita sa Afrika at nakikipag-ugnayan sa mga pinuno.
Ang cultural exchange na nagsimula sa isang hindi inaasahang pagtatagpo ay nagpabago sa buhay ng maraming tao at naging tulay sa pagitan ng Afrika at Pilipinas. Ipinagmamalaki ko ito. Natutunan ko mula sa mga pinuno na ang sibilisasyon ay hindi lamang matatangkad na gusali at pinakabagong teknolohiya. Ang tunay na sibilisasyon ay ang pusong nagmamalasakit at nangangalaga ang espiritu ng paggalang sa isa't isa at ang saloobin ng hindi pagkawala ng pag-asa at patuloy na pagsisikap. Ang mga pagpapahalaga na taglay ng Pilipinas ay nag-uugat at namumulaklak na rin ngayon sa malalayong lupain ng Afrika. Kayong lahat na nakinig sa kwentong ito, ngayon naramdaman ba ninyo ang kagandahan ng pagkakaintindihan ng mga tao sa kabila ng pagkakaiba sa kultura at wika, at na ang pagkilos ng bawat isa sa atin ay maaaring makaimpluwensya sa mundo sa hindi inaasahang paraan? Salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang ang kwento ngayon. Kumusta ang nakakaantig na 3 araw na nagsimula sa emergency landing ng mga pinuno ng tribo ng Afrika at ang kwento ng himala na nagpabago sa kinabukasan ng baryo, mangyaring mag-iwan ng suportang komento para sa mga bida ng kwento. Kung nagustuhan ninyo ang kwento mangyaring, i-click ang like. Salamat sa inyong lahat.